where are you? Kumbaga kung saan ka, yung kung ang ugat natin is nakahalalay lang sa tao. Kumukuha ng lakas doon, o sa sarili mo, o sa Lord talaga. Pero nakita ko po doon yung kalakasan ng Diyos sa buhay ko, yung mga pangyayari. Though sabi nga, when God leads you, amazing things happen. Sabi doon ko po nakita na, tsaka yung sinasabi ng Lord na, yung pangako niya na kailanman na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. I quote all those verses na alam ko na yung mga nagdaan sa buhay ko na pinanghawakan ko talaga yun. Doon ako naging strong, doon ko nakita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. I don't say thanks for myself because, kumbaga, dahil nawala yung kapatid ko. But I thank God kasi, alam ko kung nasan siya ngayon. Ano yung nararamdaman, yung kahit ano pa yung sa puso mo po na nangyari sa buhay mo, alam mo yung kung nasaan ngayon, kung ano yung mga pangyayari sa buhay mo, kung sino yung may control. Amen. Kasi nakita ko po doon na hindi ang family ko, hindi yung sarili ko may control sa sarili ko, yung sa mga pangyayari. Nakita ko God took control of everything. Simula nung nalaman ko kung paano ako ginabay ng Diyos, sa ticket, sa lahat, sa financial matter, yung time. Tapos nagkita kami po ng kapit ko ng 3 nights. Binigyan ako ng lakas ng Lord. All night, wala akong tulog. Pinapatulog sa mga ate, sa nanay, dahil puyat na sila. Lahat sila plastado, tulog. Tapos yung dalawang pamangkin ko na lalaki nandoon. 3 sila, yung isa natulog na. So, nandun sila nakaalalay. Morning na, 4 o'clock, nagigising sila. Sabi, matulog ka na, ikaw naman. Pero andun yung joy ko. Andun yung joy na nagtitingin ng kami kapatid ko kasi di na siya nagmulat. Kung nandun ako, hindi siya kumakain, kahit tubig. Tapos nung dumating po ako, ang saya-saya niya. Lahat nagsabi na okay siya, lahat nagsabi na malakas na siya. Pero God spoken to my heart na hindi na siya matatagal. Dahil sa moment na sinabi niya sa akin na magkikita kayo pero few days. Tapos dumating po yung pagkakataon na, yun nga na, yung ginabayan ko siya doon, yung ginabayan kami ni Lord na naging instrument ako na sabi sa kanya, make sure na talagang tinignan ko si Jesus Christ sa heart mo. Tapos, sabi niya, lagi siya humingi ng praise, sabi niya, pray tayo. Once a day, nagsasabi niya, kasi whole night, nag-worship kami, may magagawa ang Panginoon sa iyo. Tapos yung strong, na sabi ko sa mga kapatid ko, kung wala sa akin si Lord, kung hindi ko kilala ang Diyos, natatakot ako sa lahat ng pangyayari na nakikita ko. May mga times na, alam mo yun, parang may tinuturo siya, may nakikita siya, and hindi siya peaceful. Tapos ang ano ko po doon, pinag-prepare siya, nagka-cast out ako ng tapos maya-maya may tinuturo siya. Alam ko, hindi lang. Kasi yung iba sinasabi, nakikita yung mga patay, mga ganun. Pero hindi siya, nakikita ng Holy Angels. And I know that. Nakikita ng Holy Angels, alam ko, nadadalhin siya sa paano ni Lord. And then we worship. And then sabi po yung the last day, nag-prayer of acceptance kami. Tapos yung, nag-worship sa Lord, nag-pray. And then the moment na, yung 4 days na yun, sabi ko sa mother ko, yun is very yung time na, eto na, this is the very day na, alam kong, nang Lord, hindi siya magkatagal. Tapos, to make the story short po, nandun ako na, kahit sa araw, may idlip ako, siguro sa oras, sa oras kalahati. Tapos, nandun ako nagpapasin. Tapos, the Holy Spirit urged me to pray, intercede. So, pagtulog siya, basta nag-intercede ako, nahawakan ko siya. Tapos, sinapos ko yung idlip niya, tapos sinapos ko yung niya, tapos nag-pray ka niya. Tapos, minsan nagigising siya. Tapos, sabi ko gano'n sa Lord, Lord, alam ko na ang lahat ng bagay kontrolado mo. At yung damdamin ng feelings namin. And the point na, yun po yung, hindi naman ako all the time nag-fasting, pero may moments na kaya lang talaga hindi ako gutom. Ang tanging ininom ko lang, tubig, saka bukong siya. So, nanay ko, alas subuhan niya ako, sabi, kumain ka? Sabi ko, okay lang po ako. Don't worry about me, kasi alam ko kung ano yung situation ko, Tapos, nakita nila na, tapos, nung time na kukunin na siya ng Lord, sabi ko, hindi ko siya iniiwan ko lang pag-nasiyan, hindi po ako, ganun to brush. Tapos, nung moment na yun, parang pinipilis ako ng mama ko na kumain. Tapos, okay, sabi ko, gusto kong kumain ng mangga. Nakuha sila ng sarting mangga, may bagong. Sabi ng sarting pamangkin ko, pumasok sila nagbantay sa glit. Tapos, gusto ko lang, gusto lang pinitula. Tapos, in few, sabi niya gano'n, tita, sabi niya isa, hindi ganyan na tita, nanginig siya. Tulog na siya pero nagigising na siya, humingit, gano'n pag nakamulit siya. Pag magdamag kami, pag tulog siya, habang makatulog siya, nag-worship, nag-aanta. Tapos pag nagmumulat siya, ngingiti lang siya sa akin. Tapos magdamag ko siyang binabasa ng tubig sa bibig niya. Tapos nung moment na yun, tinawag kami ng kabakit. Sabi niya, parang nahinig na lalaglag niya. Tapos nung
niyakap siya ng kapatid ko po, ay, nung pamangkin ko. Tapos pumasok nila, sabi niya, pagpasok namin, naninig na siya. Yung naninig lang. Parang gusto niya sabi na, goodbye. Tapos sabi ko lang sa kanya, God bless you. Tapos nandun kami ng ate, sa ate in free, university. Ayun, kanta kami. Tapos before that po pala na lumabas ako, sabi ko sa kanya, you make sure, sabi niya, na tinanggap mo siya mula sa puso mo, si Jesus Christ, yung namatay sa Kristong Kalbaryo, nagbayad ng kasalanan natin. Sabi niya, yes. Tapos, nagkano kami, nag-pray kami ng last spring, nung lumabas ako. Tapos ayun po, nung God bless you, sabi ganun. Tapos sinarabi niya yung bibig niya, tapos sabi ko, dati lumuluha siya pag nag-worship kami. Hindi na siya gumagalaw. Pero natataas kanya kami hanggang dito sa langit. Sabi ko, nag-worship. Pinagtaas na namin na nag-worship kami. Tapos nandiyan nila mama nila Tayan. Hindi siya ng prayer. Nag-pray kami yung mga to. Kaya ganun hawak kamay. Tapos sinilihans namin siya. Tapos sila, pastor din, dumating yung mga pastor namin doon. Tapos ng time na parang magpapaalam na siya. Other day na nagpaalam na siya. Nung fourth day po siya nagpaalam na nandun ako. Nasabi niya. And then, alam ko yung time na sinabi ng Lord sa akin. So sabi nila, okay na siya. Sabi ko na, that is the very moment, this is the day. Tapos si Pastor Ladona din, nung sabi ko, mahina na siya. But yung pinag-pray ko yung will ng Lord. Tapos sabi niya kagabi, nung gabi ng message, kasi nabasa ko yung message niya nung wala yung kapag sabi ko, wala na siya. Inuwan na siya ni Lord, nasa piling ni Lord. Sabi niya sa akin, anak, sabi niya sa akin, tingin sa ading team, sabi niya, Ilocano po kasi ading team. Kahapon nung sinabi mo sa akin na sabi niya kasi every, nag-message sa akin, so hindi ko natitingnan yung phone ko po. Tapos, sabi niya sa akin, kahapon nung nag-pray ako, nung nabasa ko yung message mo, sabi niya po, sabi ng Lord sa akin, today, the time. Pareho kami ng po. Pero hindi ko pa siya nabasa, hindi ko sinabi sa kanya. Tapos yung time na yun, alam niyo po yung time na, yung joy, yung pag-iyak, yung gano'n. Nakita lang doon ng mga magulang ko, mga kapatid ko, yung kung nasaan ako. Sabi ko nga, ano ba yung gusto niya si Diyos na pinigilin ko, ano ko. Tapos, yun po, yun yung time na nagpaalam na siya na parang dalawang silip na siya. Tapos alam ko, parang kitang-kita ko yung maakit siya, yung spirit niya is going God, yung mga angels. Tapos, ang naging response ko, ngumiti ako. Pero, turo siya yung palimulong ako. Tapos hanggang sa, okay, after that, na-sure ko na wala na siya. Nasabihin na siya ni Lord, now I will respect you, whatever you want to do, go. I will respect you this time. Nakita ko po din yung authority, yung plano, yung pag-control ng Lord when you are praying. Sabi nga, when God leads you, sabi na amazing things happen. At hindi ko in-expect yung mga bagay na alam kong, kahit ano po yung nakikita ko lahat, mga Catholic sila. Pero ang pinanghawakan ko yun yung pangako ng Diyos. At alam ko ang lahat ng bagay na nangyari ay pilog niya yun. Sabi nga, katulad ni Apostle po, nung nasa kulungan siya, di ba, sabi niya, rejoice in the Lord and rejoice. So, kapag nasa moment ka po nung hindi yung kung ano yung situation ngayon, kung saan ka huling mga hawa, kung saan yung road mo nakatayo. Kaya yung encouragement ko is about, hindi lang siguro sa akin ito mangyayari in time. May mga pagkakataon mangyayaring, may mga problema, nadalasan tayo, may mga mahal tayo sa buhay na though hindi natin makakasama ng matagal dito sa lupa, yung moment na alam natin in time, darating yung makakasama natin sa piling ni Lord. At sinaipalawanig ko lang sa kanya na mayroong pagkakataon na sabi ko sa kanya na bibigyan tayo ng Lord ng katawan na hindi na napupulok, hindi na nagkakasakit. Don't ever blame God sa situation mo. Kasi sabi ko, naging kalakasan kita, naging strong point kita na masaya ako na naging kapatid kita. So, andun yung assurance nakita ko po sa kanya yung masaya siya. Tanggap niya yung kalagayan niya, nakahiga siya. At alam din namin, hindi siya nahihirapan. Kasi nandun po yung time na siya yung siguro binigyan ng Lord na para lalo akong magmalapit sa kanya. At gagawa ng miracle ng ating Panginoon. So, ang pinaka, ko po doon, be strong enough. Yun po yung pinakamasakit na point sa buhay natin. Pero on the moment na, yung bagay na talaga mas masakit, yung alam natin na wala kang nagawa. Wala kang nagawa na alam mo yun yung time na pwede ka manalangin. Pwede mo i-share yung gospel. Pwede mo i-share yung creator mo talaga. Sabi mo nga, he already, lahat tayo mag-face, kaharap tayo sa creator natin. Pero ang question ko po ngayon, nasan kaya tayo? Nasan kaya tayo ngayon? Kasi makikita po natin yung isang tao at the moment na meron siyang problema. The moment na may trial siya. Wala pa tayo eh. Kumbaga, para sa akin, sabi ko wala pa tulad eh. Nothing can separate us from the love of God. Wala kang trabaho, wala kang pera, baon ka sa utang. Maraming magalit sa'yo. That is your past.
Yes. Learn from that. Amen. Yes. Kasi sabi nga ngayon, pera ang umiikot sa mundo. I don't think so. Yes. Tayo mga Kristyano, hindi dapat maging tugon natin. Yes. Hindi pera, hindi kayamanan, hindi kagandahan, hindi katalinuhan. Nandito po tayo para magsama-sama tayo manalangin sa mga kapatiran natin na nawawala sa Lord. Na alam natin, minsan sabi nga, ang pinakamahirap na bahagi ng buhay ng isang Kristyano is nandiyan ka, that you are backslided in the heart. Yes. No one knows, no one can judge us. Pero ang pinakamahalaga ng dampo nun, yung ikaw mismo, alam mo sa sarili mo na kahit anong sabihin sa'yo ng tao, sabi ko nga lagi, you fail. And that's okay. It's okay na nakifail tayo. Pero hindi yung nakahiga tayo sa kasalanan. Na alam natin, yung sinasaktan natin pa ulit-ulit ang Lord. Kaya, yun po yun eh. Hindi ako yung nakita ko yung kalakasan na nasa akin, kundi nakita ko yung kapangyarihan. Sabi nga nung kinanta natin kanina, parang nagpaalala ko doon sa niya, there is power here for miracle to set the captives free. Saan ka na-captives? Yung character mo? Yung hindi ka nakapagpatawad? Yung nangyari sa buhay mo na nagtaan buhay? Naging worse, naging miserable ang buhay mo sa marriage life mo, sa family mo, sa mga kaibigan mo, sa dati mong church, sa ganito. Pero hindi po yun ang usapan eh. Ang usapan is now. Dito tayo ngayon. Kinakailangan nandun po yung gusto, kung saan tayo nagiging mahiya, sabi ng Lord, doon siya nagiging malakas. Pero ang pinaka, doon, when we are standing here, alam mo kung ano at sino yung pinipis mo, sino yung talagang panghahawakan mo magbibigay sa iyo ng wisdom and knowledge to encourage the person. Kumbaga, dapat lahat tayo, hindi lang yung mga tumatayo, lahat tayo tuturuan natin ng tao kung paano mahalin ng Diyos. Hindi para mahalin tayo. Dapat tinuruan natin ng tao at pinadama natin sa kanila yung pagmamahal ng Diyos. Kahit di mo turuan mahalin ka niyan, hindi ka kakalimutan. Kahit ano pang mangyari, hanapin ka. Kahit ano pang mangyari, hindi ka mawawala sa puso nila. Kaya kahit ano po, yung pumalagay, yun ko na yung tinanin natin sa bawat isa. Sabi na God is going to do exactly what He said in His Word. Because He's not a man that should lie. Diba? Ilan, sabi ko nga lagi, ilang pong verse ang mga pinangahawakan mo yun? Isa lang. Forget to love the word that He gave us from Him. Ilang taon na tayo sa Lord? Di po ba? Lahat tayo, nag-i-FB, lahat tayo sabi ko na may mga bagay na choice natin yun. Choice natin gawin yun. Pero hindi po yung moment ngayon para magturuan tayo kung sino yung mali, kung sino yung tama, kung sino yung magaling, kung ano yung bagay na gusto mo gawin. Hindi yung kung hindi mo maibigay, hindi nila masunod ang bagay na gusto mo suggestion is a suggestions. Hindi siya decision. So kung ano yung bagay na sinasabi at ginagawa natin sa bawat isa, when a person feeds us, dapat meron tayong willingness talaga to humble ourselves. Kasi yun yung gusto ng Lord, magmahalan. Sabi nga yung verse na, sabi nga ni Kuya, yun yung, if you love one another, diba? Love one another, sabi niya ganun, para alam nila that you are my disciple. Pero kung di tayo nagmamahalan, tayo mismo, di ba? May mga pagkakamay, may mga bagay tayo na nasasaktan tayo, nagtatampo tayo. Pero the point is this, tingnan natin yung heart ng tao, bakit siya nakapagsalita na gano'n. Although tao pa rin tayo, pwede tayo, pero ito lang po siguro yung pinaka-encouragement ko na learn how to control yourself. Shout, pray, tapos yung mga, parang God is so grateful. Kasi ako, napatunayan ko talaga eh. Napatunayan ko yung bagay na alam ko yung kahinaan ko, yung mawalan ng mahal sa buhay. Nakikita ko yung kapangyarihan ng Diyos na sabi niya, hindi, 1 Corinthians 10:30, hindi ko kayo bibigyan ng pagsubok na hindi naranasan ng lahat ng tao at sa kabila ng lahat ng yun, bibigyan ko kayo ng way para makalabas kayo doon. Bibigyan niya kayo ng katatagan. So nakita ko po talaga doon na yung pangako niya na I will never leave you nor forsake you. Sabi niya gano'n. Sabi niya tapos, nung time na yun, nandun kami ng family ko, yung mga pamangkin ko. Nung lumabas po ako noong time na yun, sabi daw niya, nung wala na yung kapatid ko, sabi niya, kami rin, pag yung, tulog na kasi yung kapatid ko, pag gumigising daw siya, in Jesus' mighty name, in the mighty name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Alam niyo yung joy na na-impart mo, yung nakita nila sa'yo. Tapos sabi ko, hindi nawala ng kabuluhan eh. Hindi ako umuwi, sabi ko nga, Lord, though, sabi ko gano'n, umuwi ako dahil sa kapatid ko, siyempre, yung talaga, hindi ako yung magbibigay ng salvation, kundi I really want to be with Him para bigyan siya ng lakas at encouragement at talagang ma-assured talaga na yung presence niya na
sabi niya, He is absent in the body. Pero yun ang presence niya, in His Spirit sa Lord. Gusto alam mo po yun, ang ginawang miracle ng Lord sa buhay ko, yung pag-uwi ko, hindi lamang yung sa yung kapatid ko, hindi lamang yung bigyan ko ng encouragement yung family ko. Tapos, nakita ko pa kung paano yung shining glory ng Lord. Kasi nung namatay po yung kapatid ko, na first time ko siyang tingnan, kasi binantas mo siya, nung first time ko siyang tingnan, talaga nakita ko, Lord, parang nung pagtingin ko sa kanya, hindi ko agad nakita yung mukha ng kapatid ko. Ang nakita ko yung liwanag ng Diyos, yung parang nung nangarap ako, nung nagdasal ako talaga na, Lord, I really want to see you. Nag-devotion ako sa madaling araw. Tapos nakita ko talaga ang Lord na yung mukha niya, pero hindi mo siya makita makahan. Pero nakikita mo siya nakangiti, parang maliwanag na maliwanag na maliwanag. Walang kasing liwanag. Pero kita mo, nagdidiksarin mo siya, masaya siya, gano'n. Tapos nung pagtingin ko sa kapatid ko, hindi ko siya makita ko yung liwanag ni Jesus. Parang siya yung nakita ko, parang nakangiti, anak, this is my promise to you. Ganito siya. Ang gwapo niya, nung namatay siya, tapos yung very strong kasi siya eh. Hanggang sa mamatay siya, talagang yun yung katawan niya. Hindi talaga siya yung bibigyan na payat. No. Lahat sila talaga, sabi namin. Kasi nga, siguro naalagaan siya ng Lord, tsaka yung sa prayer, and po, napakalaga yun. Kaya tayo kaya po nananalangin para sa ating pamilya. Alam nyo, huwag nyo hintayin yung pagkakataon na malate. Kasi yung panahon na may sakit na sila, eto na, di mo na maipadama ang lahat. Malapit na, bilang na lang ang araw. Ngayon, this is the moment na maipadama sa family mo. Hindi nyo sila masyarahan dahil alam natin, yung time, at kapag nagsasalita tayo, iniignore nila yung prayer and devotion. Yung point na we covered them sa panalangin. No? Yun yung time na pwede mo siyang gawin ngayon, kapatid, manalangin. Magpanalangin sa bawat isa. At sabi nga, we will not be shaken. Ano man ang mangyari, tayo, kapit kami pa rin tayo. Basta one plus God is the majority. Kumbaga, tayo at ang Lord, okay na. Sabi nga, God, tumitingin ang Diyos sa puso natin, hindi siya tumitingin sa bilang. Tumitingin siya sa puso natin. Kaya wag po tayong manghina. Kahit naiilan lang tayo, hindi. Ang mahalaga yon, kasama natin mga wala yung Diyos na pupuli sa Lord. Kasama-sama tayo nagkakaisa. Huwag natin tingnan yung mga bagay na nangyari. Kasi ito na yung time eh. Ito na yung time na tayo ay binibigyan na ng, kumbaga pinaparamdam na ng Lord na malapit na talaga siya. Pero hindi natin hihintayin yung, hindi tayo nakapokus dun sa kailan ba darating ng Diyos, kailan ba darating. Mag-focus tayo kung ready ba tayo. Amen. Kasi baka pagdating ng Lord, bukas baka ngayon, kukunin ng Lord yung buhay natin. Yes. Diba? Ano po bang nagawa natin? Nakapanalangin ba tayo sa family natin? Kasi una, diba? Family talaga. Family natin sa physical, family sa church. Yun lang po na siguro na magpananayin tayo sa bawat isa. Yung hold on together. Kasi kahit nasa bahay tayo, kahit nasa tayo, sabi mo ngayon yung point na pinagpipray mo ba yung church mo, pinagpipray mo ba yung leader mo. Kasi tayo, ewan ko, hindi kasi namulat ang isip ko sa sinong leader, sinong mataas, but we have to respect the authority, of course. Kahit sa family natin, meron tayong authority. Dito, meron din tayong ginagamit ang Diyos sa atin. Pero ang bawat isa pare-pareho pantay-pantay, yung pagmamahalan. Hindi po yung time na, ay, si ganito, kailangan siya ganito. Why don't we pray for her? Why don't we pray for him? Although nako-correct natin sila na, sinasabihan natin sila, nasa kanila pa rin po yung desisyon nila. Yes. Pero ang mahalaga lang doon, mas maaawa tayo kasi alam natin kung nasaan sila pupunta. Kapag hindi sila nagpakumbaba, hindi sila humingi ng tawad sa Diyos. Amen po ba? Kaya alam niyo po yung mga bagay na ganito sa niya. Hindi yung pagtulo ko doon, gusto kong ramdaman yun. Alam ko dama ko yung pagmamahal nyo, dalawa ko yung respeto nyo, dalawa ko yung pakikiramay nyo. Kumbaga, hindi ko na kailangan maging malungkot, maging sad, maging ano. Pero ang nais kong gusto nibigay sa inyo yan, you still can smile. Despite of all those things. Yes. Tapos, yun po yung time na, yung nakita ko yung nanay ko na, syempre nalagad ng, nasa kamay ko siya, nandun yung kapatid ko, nandun yung nanay ko na nanonood siya. Kumikit lang ako, sabi ko na hindi ako concentrate na nananalaan sa kapatid ko. Tapos, at the same time, in my spirit, I pray to my mom, nabigyan siya ng lakas. Kasi alam ko, napakahirap sa isang magulang makita ng anak na nalagad na ng hingin. Although he said, thank God, sabi niya gano'n. Tapos, pinapos niya ako. Tapos, alam niya po yun, nakakatawang story na, hindi naman nakakatawa kasi nga, noong time na yung kapatid ko, no, the moment na nagpaalam siya, 3 days, yung pang-4 na araw siya na wala, may mga matatanda na lumapit. Sabi niya gano'n, ba't di may tatawag si ganito? Alam mo yung pag, yung iba na nalalansa, may binabasa sila, yung, mga suspayos, mga gano'n.
Tapos sabi niya, tawagan mo. Nandun ako, sabi ko po gano'n. Tatanggap niya yung kapatid ko, quiet na siya. Sabi niya, alam niyo po yung respect ng mother ko. Sabi niya sa matanda, ayaw niya, okay na daw siya. Tapos sabi niya sa akin, huwag na ipaalam. Noong time na sabi niya, huwag na, sabi niya isa ipatawag niya ipatawag. Kasi hindi pa yung anak ko. Tsaka, kaya pa na siya, tama, tumanggap niya sa sabi. So alam niyo po, yun yung authority ng Lord. Hindi yung parang, kasi sa amin, you have to submit yourself talaga, pag matanda. Tapos wala pa ako doon. Sino ka para magdesisyon? Nandun yung mga kapatid ko matatanda sa akin. Pero nakita ko talaga yun. And I declare talaga, in the mighty name of Jesus, there's a power. In the mighty name of Jesus, there is authority. Tapos yung authority na yun, pinanghawakan ko yung authority ni Jesus Christ. Hindi yung authority ko, kasi alam ko yung authority ko. Hindi nila i-accept eh. Pero nung pinanghawakan ko yung authority ng Lord, nangingiti ako. Though, alam niyo po yun, yung sabi ko nga, yung happiness, pag masaya kayo, nag-party kayo, gano'n, gano'n. Pero yung joy, kahit mag-isa ka, nakangiti ka. So every time na may lungkot po, pero hindi siya nangingibabaw. Yung hindi ko rin siya makikita dito. Pero yung every time na maalala ko yung kapatid ko, nangingiti ako. Kasi nakikita ko parang takbo siya ng takbo, ng takbo, ng takbo, ng takbo sa langit. Alam niyo po yung gano'n. Kaya siguro po na yung moment na sama-sama tayo, no? Yung kahit ako sa sarili ko, no? Sarili, this is the time, sabi ko nga, Lord, okay, this is the last time. Gusto ko, I be in on time. I want to be there na manabik sa presensya mo, isang araw lang yung Sunday. Tapos, yung ipakita talaga na sabik tayo sa presensya na, although, He is everywhere. Pero, yung pong sama-sama tayo, parang napakasarap. Yung malala mo yung worshiping, tapos iisa kayo ng Espiritu, sumasamba sa Diyos, na ano man yung parang nakakalimutan mo ang lahat, di ba? Nakakalimutan yung mga pangyari sa buhay ko. Alam ko po na bawat isa sa atin may mga struggle. Iba-iba, may mga nasaktan, may mga nagdaan sa buhay, yung marriage life, yung mga anak, yung family, yung marami nagdaan sa buhay. Pero hindi na po, tapos na po yun. Tapos na yung moment ng buhay na yun. Yung kung paano po tayo ngayon, na kung paano tayo kinikere ng Lord. Yan, the footprint mo sa akin. Yun, alam ko nung time ng moment yun. Hindi, gusto ko magpakere sa Lord pero sabi ng Lord sa akin, I give you enough strength to stand up. Alam niyo yun, tapos yung, syempre sa gabi po yung mga naglalangay, gano'n. Gumagawa ako ng kape. They always look at me with a smile. Pero sabi mo, anong kasi meron tong tao na to? Gusto niyo mong kape, gusto niyo ganito. Yung mga kaibigan ko, yung mga teacher ko, anak, yun, alam mo yung, nila, ako pa yung nakakangiti, ako pa yung nagbibigay ng encouragement. It's different. Doon ko nakita yung kapangyarihan at alam mo kung saan ka naka-rooted. Doon ko po nakita na kahit ano pa yung mga pangyayari sa buhay mo, like Apostle Paul says that, rejoice in the Lord, rejoice. Pero nang sabihin niya po, yun, nakakulong siya. Yun yung totoong encouragement. Hindi yung, pinagpala po ako ng Diyos. Alam niyo, dahil nagtrabaho, binigyan ako ng amo ng isang linggo. Tapos, masaya ka, di ba? Masaya ka. Tapos, sabi mo, nagpapatotoo ka. Alam niyo po, yung amo ko naman ako ng trabaho. Diba, yun ang point yun eh. Yun yung point na pwede ka mabigyan ng encouragement, yun yung point na lalabas sa'yo talaga kung ano yung mayamin ka. Yes. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Sabi niya gano'n. So, kapag dumadaan po tayo, sabi nga, dumaan man ako sa apo, hindi ako masusunog. Sabi niya gano'n. Pero bakit hindi ka nasusunog? Kasi kasama mo ang Diyos. Yes. Pero kapatid, dumaan ka man saan maraming pagsubok, umakyat ka man sa maraming mountain of trials, alam mo yun, makakalipat ka doon. Kasi alam mo sa puso mo, kasama mo ang Diyos. Kaya, naman po, yung encouragement ko lang, yung panghawakan lang natin yung salita ng Diyos na hindi niya tayo iiwan. In a moment of happiness, in a moment of sadness. Kasi mga kaibigan natin, pwede sila mag-stay na kapag tayo sagana, masaya. May mga ganun friends. Pero nakita at napatunayan ko rin yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa moment na dumaan ako sa ganun. Nakita ko talaga na marami sa mga teachers ko na hindi kasi very quiet pati pag uwi ko. Nalaman na lang nila ngayon. Ang dami nag-message, sorry, forgive me. Hindi ko agad nalaman. Alam ko naman po kahit yung pag uwi ko. Anong nakaalam. Nagugulat lahat na nandun ako. Hindi nila alam na makakauwi ako ng ganong kabilis po. Kahit mismo family ko, hindi sila ganun, ang sabi ko na, uuwi ako. Nung magpasundo ako, doon na sila nagulat lahat. Totoo. Kasi nga, alam nila, mahirap, hindi ganun kadali dito. Pero po, alam niyo po yun na habang nasa biyahe ako, tulog lang ako, Lord, wala akong magagawa. Basta, sabi ko, I will cash yung sumads yun, sabi niya, lahat kayo cash your burden at sabi niya natin dito.
And my yoke is easy, sabi niya ganun, natulog lang ako, 14 hours, tulog ako, pag-isip ko lang, orange juice, ganun. Tapos tahimik, payapa ang puso ko, masaya, nananalangin, nakakapag-worship. Tapos alam niyo po yun, yun yung point na, yun yung moment na talaga hold on ko yung pangako ng Lord na hindi niya tayo iiwan. I love that verse talaga. And no one can snap us out of his finger. Kaya ko nga sa itan nito, wala akong magagawa sa buhay ko. Hindi mo ako pwede makuha sa protection ng Lord. Tapos, ayun po, yun yung naging gusto ko maging encouragement, like yung verse na yung iniiwan ko na panghawakan natin. Kahit ano pang pinagdadaanan nyo. Yung hindi na tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. And God bless you po. And I just wanna thank you for everything, sa prayer nyo, sa support nyo, sa love nyo, yung mga message na nagbigay sa akin ng kalakasan. At alam ko, nararamdaman ko in my spirit talaga. And your spirit, nandun yun yung connecting. Kasi isa tayo ng Diyos na pinapiling mo rin. Isang Diyos na buhay. Kaya alam ko na miss nyo ko. Ako din, na-miss ko kayo. Love you po. God bless you. Yeah. Thank you.